Isipin mo ako si Kandoy. Paalala ni Chris habang abala ito sa kanya. Malalim na paghinga naman ang sagot ni Ashley. Noong una, parang hindi niya ma-imagine na hayaan niyang si Mang Kandoy ang rumomansa sa kanya. Pero nang tumagal ay nag-init na rin siya. At dahil sa piring sa mata niya, gumana ng husto ang imahinasyon niya. Tama namang Kandoy, sa asawa ko lang yan. Sambit ni Ashley, parang batang nagmamakaawa. Lalo namang nag-init si Chris sa narinig mula sa asawa. Sa isip ni Ashley ay nandidiri siya. Ngunit habang tumatagal ay parang iba na yung pakiramdam. Lalo na nang naging mas wild ang kilos ng asawa niya. Mang Kandoy, wag po dyan. Please, gagawin ko po ang lahat, itigil niyo lang yan. Sambit ni Ashley na parang nadala na sa imahinasyon niya. Napangisi si Chris. Ito na ang simula ng katuparan ng pantasya niya. Huwag ka nang pumalag-iha. Mag-i-enjoy ka rin naman. Nakangising wika ni Chris habang tuloy ang kunwaring pagtutol ni Ashley. Hanggang sa napanganga na lang si Ashley nang biglang pumasok si Chris. Mang Kandoy, ang galing niyo po. Nagulat si Chris sa sinabi ng asawa niya. Ngunit mas nagulat si Ashley. Bigla niyang tinakpan ang bibig niya. Sorry Han, nadala lang ako ng imagination ko. Paliwanag ni Ashley sa asawa. Anong sorry Ash? Hindi pa tapos ang roleplay natin. Tuloy lang. Wika naman ni Chris. Okay Han. Noong gabing yun, ay nagsimula ang mainit na roleplaying nila na nagbigay sa kanila ng matinding satisfaction. Nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang bagong libangan at walang duda na nagustuhan nila yon. Dahil sa loob ng isang buwan, walang mintis ang bakbakan nila. Iba't iba din namang senaryo ang ini-imagine nila. Minsan ay professor si Chris at high school student si Ashley. Minsan naman, kumpare si Chris at may love affair sila ni Ashley. One night, bagong paligo ang mag-asawa at pareho ng handa sa kanilang session. Habang nilalambing ni Chris si Ashley, ay bigla itong nagsalita. Ash, may aaminin ako sa'yo. Wika ng lalaki. Ano naman yun Han? Tanong ng babae, sabay yakap sa asawa niya at halik sa lips nito. Honestly Ash, paano ko ba sasabihin? Baka kasi magalit ka. Umpisa ni Chris. Hindi Han, promise. Paninigurado naman ni Ashley. Ganito kasi. Actually, pantasya ko na makita kang may kasamang ibang lalaki sa kama. Sambit ni Chris, sabay malalim na buntong hininga. Ha? At hindi ka man lang nagsiselos? Tanong ni Ash na nagtataka sa inamin sa kanya ni Chris. Hindi ko nga alam Ash. Alam kong weird, pero ewan ko ba. It really gives me pleasure. Inamin ko lang sa'yo para gumaan ang pakiramdam ko. Paliwanag ni Chris sa asawa. Kaya pala you asked me to imagine Mang Kandoy. Don't worry Han, lilipas din yan. Though I feel offended kasi parang pinapahiram mo ko sa iba. Pero I'm happy naman kasi honest ka sa akin. I love you Han. Wika ni Ashley. I love you too Han. Thanks for understanding. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay nagtampisaw na sila sa kama. Pero walang roleplay na naganap. This time, ginawa nila yon na walang ibang iniisip na iba, kundi sila lang na nagmamahalan na mag-asawa. Kinabukasan, habang nasa opisina niya si Chris, na-realize niya na malabong gawin ni Ash ang gusto niya. Pero kating-kati talaga siya na mangyari yun. Lumipas ang mga araw at tumindi ng husto ang pantasya niya. Kailangan niyang bumuo ng isang magandang plano. Kung hindi madadaan sa pakiusapan, then dadaanin niya sa magandang plano. Chris tried to search the net
para maghanap ng potential guy na makakatulong sa kanya. Naisip bigla ni Chris si Kandoy, pero agad niyang tinanggal sa isip niya yon. Baka kasi idaldal lang sila ni Kandoy sa ibang tao, lalo pa at kapitbahay lang nila ito at tauhan sa negosyo. Hanggang sa may nahanap si Chris na isang group sa social media. Mukhang matinong kausap at sanay sumunod sa plano. Roel ang pangalan ng lalaki at 35 years old. Matipuno ang katawan, medyo maitim at matangkad. Hindi kagwapuhan, ngunit magaling makipag-usap at madaling makapagpalagayang loob. Matapos ang isang linggo ng pakikipag-usap sa chat at text, ay nagdesisyon si Chris na makipagkita kay Roel sa isang coffee shop. At doon ay pag-uusapan na nila ang plano. Pare, pasensya na at late ako. Paumanhin ni Chris kay Roel. Matapos yun, umorder si Chris ng kape. Walang problema. Tara, pag-usapan na natin ang tungkol sa misis mo. Sambit ni Roel. Ito ang picture niya pare. No filter yan. Wow pare. Sigurado ka ba talaga? Parang high school lang ang misis mo ah. Batang bata. Ang puti at ang ganda. Wala nang bawian. Ako na ang napili mo sa plano mo ah. Excited na sinabi ni Roel. Rules ko pare. Magpasa ka sa akin ng medical mo para masiguro ko na wala kang sakit. Maibibigay ako sa iyong clinic. Doon ka magpapatest para alam kong hindi mo madadaya. Tapos, magaling ka dapat para mag-enjoy din ng misis ko. Paliwanag ni Chris. Oo pare, kahit NBI at police clearance, pati na rin barangay permit. Maikama ko lang ang misis mo. Saka wag kang mag-alala. Magaling yata to. At malaki pa. Buong yabang na sinabi ni Roel. O sige, ito ang plano natin. Aayain ko si misis na magbakasyon sa resort. Mag-check-in ka rin sa sarili mong kwarto. Tapos, magkita tayo doon at magbatian. Kunwari dati tayong mag-classmate. Ikaw na ang bahalang mag-isip ng dahilan kung bakit nasa resort ka ng mag-isa. Tapos, sa gabi, i-invite mo kaming uminom. Tapos doon na natin gawin ang plano. Mahabang paliwanag ni Chris. Paring Chris. Bale paano natin siya mapapapayag? Tingin mo pag nalasing siya, hindi na siya papalag? Tanong ni Roel. Sa bagay pare, sambit ni Chris. May naisip ako paring Chris. Basta suportahan mo lang ang mga drama ko, sambit ni Roel. Sige pare, ano ba ang plano mo? Tanong ni Chris. Isasama ko ang misis ko at kami nang bahala. Wild yun at game sa lahat ng bagay. Eto nga pala ang picture ni misis. Pinakita ni Roel ang picture ng misis niya. Okay naman. Parang chubby na mukhang liberated ang dating. Mukhang hot sa kama ang aura. Sige pare, kita na lang tayo dun. Salamat sa tulong mo, sambit ni Chris. Matapos ng usapan nila, ay nagkasundo silang gawin ng plano after a week. Ginawa lahat ni Roel ang kondisyon ni Chris. Pagdating ni Chris sa bahay, agad niyang kinausap ang asawa. Ash, gusto mong mag-resort vacation tayo next week? Tayong dalawa lang, doon muna si baby kila mama. Parang i-renew lang natin ang mga dating bonding natin, sambit ni Chris sa asawa. Medyo nagulat naman ako dyan, Han. Siyempre, okay lang. Medyo sad lang kasi iiwan natin si baby. Sagot naman ni Ashley. Okay lang yun. Need din naman natin ng bonding together. Sige na nga, Han. Mukhang may plano ka dun na bagong fantasy mo, ano? Uy, wala no. Namiss ko lang yung first night natin sa resort. Virgin ka pa nun. Sagot naman ni Chris. Hindi pinahalatang nagulat siya. Akala niya ay booking na ang mga plano niya. Ikaw kasi ang bilis mo. O sige, para mas exciting,
1 week tayong walang lovemaking para sabik. Masayang sambit ni Ashley. Walang kamalay-malay na may plano na si Chris. Makalipas ang 1 linggo, sabik na nagpunta ang mag-asawang Chris and Ashley sa isang resort sa South. Dahil July noong panahon na yun, ay maulan at walang masyadong tao sa resort. Nagkasundo naman sila na mas masarap ang maulan dahil maginaw. Mga bandang 9 a.m., pagdating nila sa resort, ay nag-check-in sila for 3 days sa isang 3-star room. After that, ay inihatid sila ng room boy sa kwarto nila. Malakas ang ulan at hangin noong araw na yun, kaya walang tao sa resort. Pagdating sa kwarto nila, 3-star lang tuhan, ang ganda. Manghang sinabi ni Ashley, parang batang nakakita ng magandang manika. Maganda nga, may veranda pa at katapat lang ng lake. Uy, may ref din, sambit ni Chris. Tara, swim tayo. Magpapalit na ako ng damit. Excited na sinabi ni Ashley. O sige, mag-iihaw na rin ako ng tilapia at liempo pang lunch natin, sabi naman ni Chris. Magkasamang nagpunta ng pool ang mag-asawa. Nagpunta sa ihawan si Chris upang magluto ng pananghalian at si Ashley naman ay nagtampisaw agad sa pool. Nakasuot ng puting fitted t-shirt at maiksing shorts si Ashley. Kitang-kita ang sexing hubog niya noong mabasa ang damit niya. Habang nasa pool si Ashley at sumisisid, kinausap siya ng isang babaeng nakatupis at may malaking boobs. Hi miss, may kasama ka? Tanong ng babae. Yes po, I'm with my hubby. By the way, my name is Ashley. Ikaw? I'm Rika. Kasama ko din ang mister ko, who decided to be adventurous today, kaya nag-resort kami para masaya. Habang nag-iihaw si Chris, ay bigla siyang inakbayan ni Roel. Pare, ang ganda ng asawa mo ah. Inosenteng-inosente ang muka. Ang sarap pagsawaan. Joke lang, sambit ni Roel. Sige lang pare, at pagsasawaan ko din ang misis mo. Natatawang sinabi ni Chris. Ayun si Rika, kausap na ang misis mo sa pool. Kami na ang bahala pare, makiride ka na lang, sabi ni Roel. Habang nag-iihaw ang dalawang mister, tumatakbong lumapit si Ashley kay Chris. Han, may nakilala akong girl dun. Pareho din natin sila. Nagde-date daw sila ng asawa niya. Kwento ni Ashley na mukhang anghel sa basang damit niya. Dahil lutang ang sobrang kinis at puti ng balat. Bigla namang nagpapansin si Roel. Asawa ko yun miss. Pag-epal ni Roel. Ay kayo ba yun Manong? Sorry po ha. Tarantang sagot ni Ashley na nahiya bigla. Manong? 30 plus pa lang ako miss. Sagot naman ni Roel. Tama na nga yan Noel. Binubuli mo si Ashley. Utos ni Rika, ang asawa ni Roel. Nakatupis lang si Rika at bakat na bakat ang matambok nitong langit, kaya napalunok si Chris. Mabuti pa sama-sama na tayong kumain para masaya. Okay lang ba sa inyo? Tanong ni Roel sa mag-asawa. Nagkatinginan ang mag-asawa. What do you think, Ash? Tanong ni Chris sa asawa. Okay yon para masaya. Enthusiastic na sagot ni Ashley. She liked the idea dahil she wants new friends. Habang nasa cottage sila at naghahain, lumapit si Roel kay Ashley. By the way, ako nga pala si Roel. Sabay abot ng kamay kay Ashley. Hi, I'm Ashley. Nice meeting you. Malaki ka nga Roel. Your wife told me malaki daw ang katawan ng mister niya. Formal na sagot ni Ashley. Ashley, pati tiyan niyan malaki. Banat naman ni Rika. Natawa naman si Ashley dahil nagmumura sa laki ang bilbil ni Roel.
Rika, ako nga pala si Chris. Sabay shake hands ng dalawa. Tumawa si Rika at pinuri si Chris sabay hawak sa braso nito. Napansin agad yun ni Ashley. Hindi naman siya nagselos, pero pansin niyang sa boobs ni Rika nakatingin ang asawa niya. Maganda naman si Rika. MILF talaga at mukhang mapang-akit ang muka. Medyo chubby ito, pero may kurbada pa din naman ang katawan. Malaki ang boobs ni Rika at mukhang yun ang pinaka-asset niya. Masaya silang kumain ng sama-sama. Biruan at kwentuhan sila hanggang sa maging close agad silang apat. Matapos kumain at magligpit, bumalik na sila sa kanilang kwarto. Nagulat pa sila noong malaman na magkatabi lang ang kwarto nila. Bandang 12 PM habang magkayakap sa kwarto si Ashley at Chris, panay ang kwentuhan nila. Han, panay ang tingin mo sa cleavage ni Rika. Ganun ba ang type mo? Tanong ni Ashley sabay hawak sa hindi kalakihan niyang hinaharap. Ang laki kasi Ash, napatingin na ako. Pag-amin naman ni Chris. Nakakatampo naman, pagtataray ni Ashley. Han naman eh. Uy, ayaw mo akong pansinin ha? Sige. Sinimulang romansahin ni Chris si Ashley. Halatang sobrang nadadala na ang dalawa nang biglang may kumatok sa pinto. Si Rika at Roel. Nataranta si Chris at binuksan ang pinto. Habang si Ashley naman, umupo sa kama at hinahanap ang panty niya. Hi, nakakaistorbo ba kami? Tara sa room namin inom tayo. Bawal tumanggi ha, sambit ni Rika. Agad na pumasok sa loob at hinigit ang pobreng si Ashley na hindi na nakapagsuot ng panty. Nakapasok na si Rika at Ashley at naiwan naman sa labas si Chris at Roel. Nag-usap ng masinsinan ng dalawa. Paring Chris, wala nang atrasan to ha? Wika ni Roel. Sige lang pare, galingan mo ha. Gawin mo lang ang gusto mo. At ako ang bahala sa misis mo habang abala ka kay Ashley. Sagot naman ni Chris. Nice one paring Chris. Tara na sa loob at nakahanda na ang alak. Pagpasok ng kwarto ay agad dinagayan ni Rika si Chris at hinigit sa tabi niya. Si Ashley naman, naasiwa dahil walang panty. Pagkatapos ay tinabihan pa siya ni Roel. May problema ba Ashley? Tanong ni Roel sa kanya. Wala naman Roel. May kukunin lang ako sa room namin ha. Paalam ni Ashley habang nakatingin lang sa magkatabing si Chris at Rika. Bumalik si Ashley sa kwarto nila at kumuha ng bagong panting isusuot. Hindi niya kaya ang walang underwear. Super awkward. Habang wala si Ashley ay tumabi si Rika kay Roel. Dito na muna ako. Nagsiselos na ang misis mo eh. Tumatawang wika ni Rika kay Chris. Pansin mo yun Rika? Manghang tugon ni Chris. Oo naman. Woman's instinct. Sagot ni Rika. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na si Ashley. Agad itong tumabi kay Chris at masiglang ininom ang tagay na naghihintay sa kanya. Nabigla si Ashley dahil matapang ang iniinom nila. Hindi pa naman siya sanay uminom. Nagpatuloy ang kwentuhan nila at inuman. Siyempre ay hindi mawawala ang biruan. Lalo pa at natural na komedyante si Roel. Natuwa si Ashley kay Roel dahil no dull moments dito. At home din siya kay Rika na parang ate niya kung ituring. Dahil matured ito sa mga bagay-bagay. Tara, doon tayo sa kama uminom. Ngalay na yung puwit ko sa pag-upo. Lumipat silang apat sa kama at doon ay itinuloy nila ang inuman. Unti-unti ay nahuhulog na sa patibong ang pobreng misis. Nakahiga si Ashley sa right side ng kama at nakapatong ang paa niya kay Roel. Palagay ang loob ni Ashley kay Roel dahil sa pagiging mabiro nito. Habang sa left side naman ay nakahiga si Rika. Si Chris ay nasa silya katabi ng kama dahil ayaw daw niya ng masikip. Ashley, kumusta naman ang buhay kama niyo ni Chris? Diretsahang tanong ni Rika.
Ha? Okay naman, Rika. Active at masaya. Ashley replied. Talaga? Ano ang favorite position mo? Tanong ulit ni Rika. Hindi makasagot si Ashley at tumingin muna kay Chris. Ang paborito ni Rika ay dog style, yung mabilis na parang jackhammer. Sambit ni Ruel habang nakahawak sa tuhod ni Ashley. Baka ikaw ang may gusto nun. Sambit naman ni Rika. Chris, ikaw, anong gusto mo? Gusto namin ni Ashley ng missionary. Sagot ni Chris. Oo, missionary lang. Segunda naman ni Ashley. Inabot ni Roel ang tagay ni Ashley pagkatapos ay nagtanong. Baka naman may pantasya pa kayo ni Chris. I-share nyo na sa amin. Ano? Nalilitong tanong ni Ashley. Kami kasi ni Rika, madami. Buti at game sa lahat ng bagay itong misis ko. Wika ni Roel. Huwag kang ma-offend ha. Pero parang ang boring naman ng buhay kama nyo. Baka maghanap ng iba yan. Sambit ni Roel, sabay abot ulit ng tagay kay Ashley. Hindi gagawin yun ni Chris. He loves me. Ashley said confidently habang si Roel ay katabi niya nang nakahiga sa kama. Napagitnaan ni Roel at Rika si Ashley. Aba sis, dapat open-minded ka sa lahat para hindi maghanap ng iba ang mister mo. Gwapo pa naman. Malanding wika ni Rika. Sinenyasan si Chris na tumabi kay Ashley. Lumipat si Roel sa tabi ni Rika at doon ay biglang nagtukaan ng dalawa. Napatunganga na lang si Ashley sa mga eksena. Ash, nandito ako. Bulong ni Chris sa asawa. Han, ang wild nila. Umalis na kaya tayo? Natutulalang wika ni Ashley. Hindi tayo aalis, Ash. Sabayan natin sila. Magpapatalo ba tayo? Namumungay ang mga matang wika ni Chris. Pero hindi na nakapagsalita si Ashley dahil hinila na siya ni Chris. Dala ng espiritu ng alak, agad namang lumaban si Ashley. Pero nawawala sa concentration si Ashley. Hindi niya maialis ang mata kay Roel at Rika. At napalunok na lang siya nang makita ang mga tinatago ng mga ito. Lalong-lalo na yung kay Roel. Kasya kaya yun sa akin? Hindi. Hindi dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano. Si Chris lang ang una at huling lalaki sa buhay ko. Seryosong sambit ni Ashley sa sarili. Ngunit nakatitig pa din siya sa mag-asawang kaninang umaga lang nila nakilala. Maya-maya pa ay nakipagsabayan na si Chris at Ashley sa wild na mag-asawa. At nang makita ni Rika na nadadala na si Ashley, agad sila nitong nilapitan at sumali sa laro nila. Dala ng sobrang pagkail at tama ng alak, ay walang pagtutol si Ashley. Sumenyas naman si Roel kay Chris na umalis na sa eksena kaya unti-unti ay lumayo si Chris sa asawa. Tumayo si Chris at nagpunta sa sofa kung saan niya panonoorin ang mahal niyang asawa. Sumunod naman si Rika sa sofa upang asikasuhin si Chris. Change partners na sila. Roel, itigil mo. Nangihinang sinabi ni Ashley. Pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Hanggang sa napuno ng malambing na boses ni Ashley ang kwarto. Tinakpan ni Ashley ang bibig niya dahil nahihiya siyang marinig ni Chris ang boses niya. At malaman nito na nag-e-enjoy siya. Sa kabila nun, nangingilid ang luha ni Ashley sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Masarap, exciting, kinakabahan, natatakot, at nagigilty siya. Ngunit above all, nangingibabaw ang init ng katawan. Tama na Ruel, magagalit ang asawa ko. Pakiusap ni Ashley. Magagalit? Kanina pa nga sila busy ng asawa ko. Tignan mo. Sinilip ni Ash ang dalawa. Unfair ka, Chris. Humihikbing sinabi ni Ashley. Hindi ah. Ikaw din naman nag-e-enjoy.
Ashley, isipin mo na lang na paraan nyo to para lalong maging mainit ang pagsasama nyo. Paliwanag ni Ruel. Excuse me, I don't like you. Pataray na sagot ni Ashley. Talaga? Pero ba't iba ang reaksyon mo? Plastic ka. Sambit ni Ruel. At bilang parusa, naging marahas na ang lalaki. Ngunit lalo namang nabaliw si Ashley sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ashley, ano na? Kala ko ba ayaw mo sa akin? Nakangising wika ni Ruel, pero hindi na makasagot si Ashley dahil maiba na itong mundo. Hanggang sa humihingal na bumagsak sa kama si Ruel. Nang makita ni Chris na tapos na ang dalawa, ay agad nitong nilapitan ng asawa. Chris, I'm sorry. Nangihinang sambit ni Ashley na maluha-luha pa. Niyakap ni Chris ang asawa. Huwag mong isipin yun, Ash. Sa totoo lang ang hot mo ngang tignan kanina. Ano? Baliw ka talaga. Hindi ka man lang nagselos. Tapos sasabihin mo pang ang hot ko. Naiinis na wika ni Ashley. Ash, alam ko naman na kahit gamitin ka niya o kahit anong gawin niya sa'yo, ako pa din ang mahal mo. Yun lang ang mahalaga sa akin. Ha? Paano mo nasasabi yan? Alam mo, Chris, nasasaktan akong malaman na ayos lang sa'yo kung gamitin ako ng ibang lalaki. Ash, aminin mo na kasi. Nag-enjoy ka naman sa experience mo, di ba? Tanong ni Chris sa asawa. Pero Chris, magsasalita sana si Ashley, ngunit pinigilan siya ni Chris. Wala nang pero-pero, Ash. Mahal kita at gusto ko lang ang the best for you. Okay lang sa akin na gawin mo sa ibang lalaki. Basta alam ko at napapanood ko. Natulala si Ashley sa sinabi ng asawa. Baliw ka talaga, wika ni Ashley, pagkatapos ay nagyakap na ang dalawa. Parang na-brainwashed si Ashley ng asawa. Naisip niya na hindi niya ipagpapalit sa isang matigas at malaking laman ang pagmamahal niya sa asawa niya. Yun ang sigurado. Thankful din si Ashley dahil sobrang open-minded ng asawa niya. Naisip niya na it's better kung maging open-minded din siya para makasabay siya sa asawa at mas maging exciting ang pagsasama nila.